Yo, what is up guys? Isang magandang araw ulit sa inyong lahat. At repair video muna ulit tayo ngayon guys. And for today's video natin ay magbabaklas tayo nitong drone controller. So, bali itong drone controller na ito guys ay sa tropa natin. Shout out kay Winch Green TV. So, itong controller na to guys ay sa kanyang DJI Mini 2 na drone. So, bago ang lahat ay mag-quick shoutout muna din pala muna ako sa mga tropa natin dyan, ano. So, shoutout kay Clint Aldrin Maming, Zaid Nixon Avalion, John Lloyd Tumlos, Ben C. at sa Yamaha Elite Aerox Rider Society, Cebu Chapter. At syempre, shoutout sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at maraming salamat sa inyong lahat guys, ano. Yung naging problema pala nitong controller na to guys ay hindi na siya nag-charge. So yung nangyari ay bigla na lang daw umusok. Tapos after nun, hindi na siya nag-charge. Pag sinasaksak yung charger sa kanya, wala nang response. Pero that time kasi nung binigay niya sa akin ito, meron pa siyang natitirang battery. So siguro mga 20%, 10% na lang before na drain. So, nabubuhay mo pa siya. Kaso, pag charge mo, hindi na nag-charge. So, hanggang sa na-drain na lang siya. At bali naayos ko na din pala ito guys, ano. Pero mamaya ay ipapakita ko yung naging problema. Kung saan yung part na nasira at naging dahilan kung bakit hindi na siya nag-charge. Sa ngayon ay simulan muna natin yung disassembly nitong controller. So yung unang gagawin natin guys ay tatanggalin muna natin yung mga hidden screws nito, no. So meron itong screw dito. Tatanggalin natin itong pad dito. Yan. Yan. Pag natanggal natin yan, merong screw tayo makikita doon. Kabilaan yan guys. So, tapos meron ding screw dito sa baba. Dalawa din. So, tanggalin muna natin. Tanggalin ko na lang to. I-dikit ko na lang ulit. Maya. Ayan. Mas maganda guys pagka tinanggal niyo yung mga screw. Meron kayong paglalagyan na ng place na matatandaan nyo kung saan nakalagay yung mga screw para hindi kayo malito. Kasi medyo madaming screw to guys pagka tinanggal pa natin yung loob. Yung dalawa natanggal ko na. Tanggalin ko na din dito sa baba. Yan. Nabali ito magkakasama itong apat na to. Puro sa outer to outer screw. Yan. Pag natanggalan natin yung apat na screw guys, yung gagawin natin, angat natin to. Tapos, ibubuka natin ito, yung part na to. Gaganyanin mo lang siya. Hanggang bumuka. Lang. Medyo kailangan yung pwersahin to guys. Yun. Pag narinig nyo na yung ganon, bubuka na yan dito, kabilaan. Kung kailangan, meron kayong panungkit para mabiyak. So, meron ako nitong spudger. Akal. Tapos kabila, ganon din. Tapos dito sa babang part, medyo matigas lang talaga siya guys. So, huwag kayong kabahan pagka susungkit. Normal lang yun na may mga tumutunog kasi yung may mga lock yan. Tapos dito na part. Yan.
Yun. So, ayan na siya guys. Pag bumuka na yan, ayan na dandahanin nyo lang kasi dun sa loob, may dalawang connector kayo makikita. Ayun o. Yung connector dito, tsaka connector dito. So, tatanggalin muna natin yan. Dito sa kabila. Ayan, tanggalin natin. Gamit ako ng tweezer para matanggal siya. Ayan, tanggal na yung isa. Ayun na siya guys, natanggal na yung dalawa. So, ingatan natin na huwag mawala ito. Yung rubber na to. Kasi minsan natatanggal to guys, yung rubber na to. Ayan. Tapos ito yung mode selection niya. So, hindi naman to natatanggal pero kailangan to pagka magbabalik kayo, kailangan naka-align siya dito. Yan. So, yun. Itatabi muna natin ito. Para sa ano to yung joystick controller yung nakalagay dito na board. Tapos ito guys, yung sa loob niya. Tatanggalin natin itong aluminum plate dito. Taas. Magkaiba din yung haba yan guys. Mas mahaba to kaysa dun sa outer na screw. So, 4 din yan. Walay din natin siya. Yung rubber niya, tabi muna natin. Madali lang naman tandaan yun, left and right lang naman yun. Kaya hindi rin yun papasok pagka nagkamali ka ng lagay. So, okay lang din. Ayan, natanggal na natin yung 4 na screw dito sa aluminum plate. Parang heatsink nyo na din to guys sa board. Para ito yung sisip-sip ng init galing dito sa board. May mga thermal paste yan nakalagay dyan. So, tatabi muna natin ito. Tapos dyan, makikita nyo, ito ang dalawa. Ayan. So, makikita nyo, ito yung dalawa. Ito. Connector yan guys ng battery. So, tatanggalin muna natin ito. Kamayin ko na lang para mas mabilis. Ayan. Para hindi magdikit yung negative tsaka positive niya. Kasi may connector yun no? Baka mapagdikit nyo, lalo pag metal yung panungkit nyo. Mag-short yung battery nyo. Yun. So, tinanggal muna natin yung connector ng battery sa board. So, tatanggalin ko na rin yung connector ng zoom yata to yung dito. Tapos yung record tsaka capture button. Ito yan. Ayan o. Ito yung capture button. Ito yung isa zoom na ano niya. So, tatanggalin muna natin yan. Ito, tatanggalin din natin to. Yan. Tapos tanggalin natin itong isang connector pa ulit dito. Na merong screw. Dalawang screw lang to guys. Yan. So, tanggalin natin yung holder ng screw. Tapos tatanggalin natin to, itong connector na to. Yan. So, wala nang connector na nakakabit dito sa may kanan. Sa kaliwa na lang. Ito. So, itong dalawa guys.
na connector dito, yung may black tsaka white na cable, para ito guys sa kanyang receiver antenna. So, tanggalin din natin to. Yan. Pag natanggal na natin yan, tanggalin din natin yung tatlong screw na magkakasing laki, tapos dalawang screw na maliit. So, puro sa board to lahat. So, pagsasama-samahin ko na din sila. Okay. So, ayan. Pag natanggal nyo na guys, yung 4 na screw na yon, 5 screw pala yon. Pag natanggal nyo na yon, pwede nyo nang tanggalin itong pinaka mainboard nya. Ayan. So, ito, meron pa ulit na aluminum holder dito para sa board. So, hindi na natin tatanggalin to guys. Hanggang dito na lang. So, easy na lang din. Halimbawa, magpapalit kayo ng battery. Ito na lang tatanggalin nyo sa battery. Yan. Easy access na lang din yung battery kung sakali. Kasi ito lang yung holder ng battery. Tapos ito, dalawa. Itong board. Ito na yung may pinalitan tayo dito. So, tatabi muna natin itong pinaka-body ng controller. So, dito guys sa board niya, papakita ko sa inyo yung naging sira niya. Nung binigay sa akin to ng tropa ko, bali nadaan niya na ito sa isang mall doon sa Kalibo. Tinanong niya kung pwedeng paayos. Yung sabi daw doon, sira daw yung charging port. So, hindi nila tinanggap kasi wala daw silang pampalit. So, yung ginawa ko, binuksan ko muna, tiningnan ko, at yung nakita ko dito guys, okay naman yung niya, okay naman yung charging port niya. Tapos yung mga pins dun sa loob, sinilip ko na din. So, intact naman yung pins. Tapos, nag-test ako ng power input dun sa pins niya. Okay naman yung output dun sa loob. Unang napansin ko, nung binuksan ko to, yung isang diode dito, sunog. So, ito yung picture. Papakita ko sa inyo. So, yun yung pumutok na diode. So, bali yung diode na yun guys ay bidirectional diode. At hinanapan ko siya ng replacement, no? So, wala akong nakita dito sa mga dito, mga bilihan ng mga electronic parts. Wala talaga halos dito. Nag-check din ako sa nito, sa may eBay, tsaka sa kasi meron akong nakita doon sa may eBay. Kaso, walang shipping dito sa lugar namin. So, hindi tayo nakapag-check out doon. So, yung ginawa ko, nagtanong-tanong ako dun sa sa may isang online store. Nagtanong-tanong ako dun sa mga seller dun ng mga electronic parts, electronic components, kung mayroon silang bidirectional diode na same nito or yung function nila is same. Mayroon akong nakita, medyo malaki siya konti, pero same naman sila. At pwede naman siyang pampalit dun sa original nito na diode. So, ito na siya guys, yung pinalit ko. Ayan o. Medyo malaki siya, pero sakto pa rin naman dun sa terminal ng original diode niya. So, ito yung pinalitan ko. Tapos, nung tinest ko na siya, okay na siya guys. Charge na siya ng maayos. At na-full na yung, na-full na yung kanyang dalawang battery. So, yun lang. Ito lang yung pinalitan ko guys na nasira sa kanya. Kaya, hindi na siya gumagana, Hindi siya nag-charge after nung nasunog. So, yun. At napakita ko na sa inyo yung disassembly nitong controller ng DJI Mini 2. At napakita ko na rin sa inyo yung naging problema nito. At
yung ginawa kong solusyon para mapagana ulit. So ngayon, babalik ko na ulit yung board at i-assemble ko na ulit. So yun, sa pagbabalik guys, dapat lang natin siya, kabit muna natin yung mga screw bago natin ibalik yung mga connector. Small. Dapat lang muna natin yung mga screw, pero hindi muna natin sila hihigpitan. Ayan. Saka na natin higpitan pagka naipasok na natin yung lahat ng screw. Na lang muna na naka-align siya. Ayan. Yung pin, charging port. Pag sure na siya na naka-place na siya ng maayos sa kanyang holder, saka na natin higpitan guys yung screw. Ayan. Pagkatapos natin ibalik guys yung mga screw, lagyan natin itong connector. Pinakauli natin ibabalik guys yung battery. Maliban dito, no? Kasi dalawa to doon sa cover ng controller. So, babalik na din natin itong yung kanyang aluminum na metal plate dito. Yung parang heatsink. Ayan. Nakabit muna natin itong connector niya. So, ayan. Gagawin nyo, medyo pasok nyo muna yung dulo. Medyo maiksi kasi guys yung cable. So, kailangan nating mag-adjust. Ipasok nyo na yung dulo, tsaka nyo itulak yung pinaka-body. Dito sa kabila, ganun din. Pasok na natin yung dulo. Tapos, tsaka natin So, pag naka-position na yun guys, tapos naikabit na natin yung connector, wala nang naiwan, no? Yung gagawin natin, double check muna natin ulit yung dito, yung nakagilid siya. Yan, nakagilid. Sa akin sa left side ko, nilagay. Tapos ito, left side din. Yung gagawin natin, tagilid lang natin konti, ganito. Kasi, gumagalaw yan guys. Tagilid natin para at least naka-steady na siya doon sa dulo. Kanyo itapat. Tapos pagka naka-position na, saka natin ilapat to. Ayan. Tapos balik na natin guys yung mga tornilyo, mga screw dito sa taas. Tapos, so guys, didikitan ko lang to. Maganda kasi to guys, pandikit na to. Waterproof ito. Hindi basta-basta natutuklap kahit mabasa. Ayan. Tapos dito,
Ito guys. Ayun. Nakita nyo. Yan, charging. Yan, okay na yan. Once napasukan na siya ng power galing dito, ay tanggalin nyo na yan. Mag-open na yan. Yan. Change. Cinematic. Normal. Sport. Yan. Okay yung mga buttons nyo guys. Working lahat. Tapos power off. Power on. Power off. Try natin i-charge ulit. So, yun, charging. So, okay na siya, guys. Gumagana na ulit yung charging niya. At, na-detect niya na rin yung battery. So, ibig sabihin, naka-normal mode na ulit siya ngayon. So, yun. So, nandito na lang, guys, yung video natin. Tapusin ko na to. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga meron ito, no, na hindi natin inaano, magkaroon ng ganitong problema din. So, kung sakali, pwede nyo ding i-DIY yung mga controller nyo pagka ganito yung sira. So, sundan nyo na lang yung tutorial natin kung paano yung disassembly, kung saan yung pinalitan natin. Pag mga same problem lang, no. Actually, meron pa ako dito, reserva ako na mga diode. Ngayon, dito na lang, guys. At kita-kits sa susunod nating mga video. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa ating mga video, guys, sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli.